PNP Quick Response Team sa NAIA Terminal 3 kung saan nga po patuloy pa rin ang pagdagsa ng mga pasahero bilang po paghahanda sa panahon ng Kapaskuhan. At hindi lamang po dito sa mga paliparan patuloy na dumarami o dumadagsa mga pasahero, kundi pati na rin sa mga terminal ng bus at mga pantalan. Ito yung upang makahabol po sa mahaba-habang bakasyon na magsisimula nga po sa darating na panahon ng Kapaskuhan. At mula nga po kanina umaga ay walang tigil ang dating ng mga pasahero dito. At yan nga napupunan natin ay tuloy-tuloy din yung pagbababa ng mga sasakyang inyo nakikita sa mga screen ng mga pasaherong pumipila para makapasok po sa NAIA Terminal 3 at makuha po yung kanilang mga flight. Sa mga sandaling ito nga po ay hindi maikukonsidera ng mga tawan o mga opisyal ng NAIA na kumbagay pangkaraniwan o nakikita ito sa araw-araw. Ito pong gantong klaseng dami ng mga pasahero, lalo pat malaking okasyon po ang pinaghahandaan ng ating mga kababayan, lalo na yung mga uwi ng mga probinsya at naghahabol para makapilang ang kanilang mga mahal sa buhay. At bukod po nga dito ay marami rin po mga pasahero ang nagsusumikap na makahabol sa mga biyahe pauwi ng mga probinsya, lalo na yung mga magbubus o di kaya po ay yung sasakay ng mga barko. Susubukan po natin alamin ang mga advisory, lalo na yung mga maglalayag sa mga susunod pong item maya-maya po dito sa QRT. At kanina po nakita natin kung gaano rin po karami ang mga mamimili na humahabol para makapamili, hindi lamang ng panghanda, kundi pati na rin po ng kanilang mga parregalo sa kanilang mga inaanak at ibang mahal sa buhay. At hindi lamang po mga mall, kundi mga partikular yung mga pangkaraniwang pamilyan gaya po ng Divisoria, Baclaran ang talaga naman dinudumog dahil sa murang presyo ng kanilang mga bilihin. At kahapon nga nakita po natin kung gaano rin po dagsa ng mga mamimili dyan sa may Baclaran at nananatili nga po na mabenta yung mga paninda doon, lalo pat mura kumpara at nakakatawad pa kumpara po sa malalaking mall. Sa puntong ito po, makakausap po natin si NIA General Manager Sehang L. Honrado, ang kaugnay po ng kalagayan ng mga pasahero at ito pong airport ngayong panahon ng Kapaskuhan. General Honrado, magandang hapon po sa inyo. Sige, magandang hapon at magandang hapon sa tangili sa programa. Opo, at ngayon po, yung dami ng pasahero, gaano po karami po yung expect nyo na dumagsa pa sa mga susunod na araw? Gigi, kung titignan natin yung domestic departures at domestic arrival, in-expect natin na lalaki ang domestic departure natin ngayong araw na ito, bukas hanggang Sabado at Linggo, no? Dahil 4 na araw na bakasyon ang hinaharap natin, Sabado, Linggo, Lunes at Martes, no? So marami sa ating mga kababayan ang uuwi na. Yung mga kasama na rito, yung mga college students na pagkatapos pa lang ang klase nila, either today o tomorrow ang katapusan ng klase nila. So makakarami ito sa mga mag-uwi sa ating mga probinsya. Opo, at kumusta po yung security preparations na inilatag nyo po dito po sa inyo po nasasakupan? Well, kagaya ng paglatag ng security arrangement natin sa security arrangement natin nung UNDAS na pinatupad ni Secretary John Abaya, pinatutupad na rin natin ang ligtas na pagbiyahe ngayong Kapaskuhan. 3 ang issue tinitignan natin. No? Unang-una yung traffic papunta at palabas ng airport. Alam mo, lalo na ngayon, Pasko ngayon, so ang traffic ay nandito sa Bukalakang, Maynila, hindi naman dito sa may area ng mga terminals natin. Apo. So, nung pang-Nobyembre, nakipag-ugnayan na kami sa local government unit, sa MMDA at sa mga kawani ng pulisya rito sa Parañaque, Pasay upang madagdagan ang kanilang mga foot patrols at mga traffic enforcers. Kaya lang talagang Pasko ngayon at talagang nagsisigipan ng mga kalye. Opo. So, ito yung unang ating concern, no, yung traffic going to and out of the airport. Ang pangalawang concern natin, yung security within the airport. Ito yung pinapatupad ng Airport Police Department at ng Office of Transport Security, yung mga screen checkpoint bago ka makapasok sa terminal. At alam ko naman na nadagdagan ng mga tauhan ng Office of Transport Security diyan sa initial checkpoint upang magkapagbukas sila ng additional entry. So, ito nakikita natin, ito malakita natin. At sa mga nagbabiyahe naman papuntang ibang bansa, nandiyan na rin ang pastong line ng immigration pang madagdagan ng kanilang mga tao dito sa ating mga paliparan.
At ang pangatlong concern natin, yung pagpaproseso ng mga airlines kanilang pasahero. At iminungkahin natin, magdagdag sila ng mga tao upang mapabilis ang proseso. At ang Civil Aviation Authority of the Philippines naman talagang nagdo-double time upang maiwasan yung delay at mga cancellation ng mga flights. Opo, at bukas napag-alaman din namin na kahit papano magiging paborable sa mga pasahero, lalo na yung magkakaroon ng cancellation o kaya delayed flights dahil ipapatupad na po yung passenger bill of rights. Ano po? Well, tama yun, Jiggy, no? Bukas ilulunsad natin yung passenger bill of rights. But ang hope natin, hindi na sana magamit ito, no? We have the bill of rights, but let's hope that it won't be invoked because we're trying to minimize as much as possible yung mga delays at mga cancellation. Apo. Siguro panguling salita po, General, dun po sa mga naisong, yung mga babiyahe po, kasi karaniwan, nadidelay sila dahil sa inspeksyon, sa mga, ano po ba yung mga dapat hindi nila dalhin, lalo na dun sa mga hand-carried items? Sige, unang-una payo ko sa ating mga maglalakbay, no? Please be at the terminal more or less 2 hours before the flight. Opo. Kung malayo ang patutang panggagalingan mo, please give additional allowance, no? Kasi matraffic ngayon, at kung mamiss mo yung flight mo, talaga napakahirap makako ng rebooking. No? So, please confirm your flight and please be the airport earlier than the usual. Kung meron kang 3 oras na pwedeng spare sa biyahe mo, punta ka na sa airport as soon as possible so that you won't miss your flight, no? At doon sa mga security checkpoint naman, bawal na bawal po ang magdala ng mga guns, firearms, ammunition, explosive devices, yung gel, liquid, and aerosol na more than 100 milliliters. At kung magdadala po kayo ng ganang kalaking mga bagay-bagay, ilagay na natin sa check-in luggage natin. Huwag na po natin i-hand carry. Dahil ito po ay makukumpis ka lang ng mga security checkpoint natin. At ngayon Pasko, marami nagdadala ng mga laruang baril, bawal din po yung replika ng mga baril. So kung meron kayong nabili, ilagay na lang po sa check-in luggage natin at huwag nating mag-attempt na i-hand carry na lang natin. Apo. Maraming po salamat sa inyong panahon. Si Manila International Airport Authority General Manager, Retired General Jose Angel Honrado. Maraming po salamat. Sige, maraming salamat at magandang gabi sa lahat na nakikinig sa iyong programa. Salamat po.